Yo, what's up? Kumusta ka mga kabayan? For today's vlog ay pag-uusapan po natin ang aking naging journey sa pagkuha ng US visa o yung tinatawag nilang B1, B2 non-immigrant US visa. I-share ko sa inyo yung naging journey ko, kung ano yung naging experience ko, ano yung mga advices na pwede ko maibigay sa inyo upang sa ganun ay pag nag-apply kayo ng inyong mga US visa ay magkaroon kayo ng idea. Pero bago yun, pupunta muna kami ni Mrs. sa may beach. Manonood lang kami ngayon ng sunset. Uy, may naghihintay pala sa akin. Sorry. Naghihintay ka pala dyan. Let's go! Saan tayo pupunta? Sa beach. Wala pa yung sunset, oh. Wala pa, nasa taas pa? Oo. Oo nga, no? Ayan, vlog ka dyan. Yo, what's up, what's up? Ngayon nga palang araw, sinabi ko na sa kanila ay pag-uusapan natin yung naging journey ko sa pagkuha ko ng US visa. Ikaw yung kasama ko nun, di ba, babe? So, Madami baka yan. may advice ka rin sa kanila kasi mas nauna siyang kumuha ng US visa sa akin. Bakit ka nga ba kumuha ng US visa? Ang aking reason kaya ako papunta ng US kasi nga bukod sa gusto ko mamasyal, gusto ko rin nga puntahan yung ninong ko sa Baltimore, Maryland. Which is ayun nga, napuntahan natin Last year, September. last year, September 2025. So, feeling ko nasulit ko naman ng US visa. Naka-apat na balik na tayo doon, no? Nung unang-una, umuwi tayo ng Pinas, dumaan tayo sa San Francisco. And then, nung pabalik tayo dito, Pumunta tayong San Francisco. nagstay tayo ng 3 days. And then, tsaka pa lang tayo bumalik dito. And then, kailan ang ating pangatlong punta? Pumunta tayo sa Baltimore. Yun nga, last September 2025. At kailan naman yung pang-apat? Pumunta tayong Los Angeles. Ayun, nagpunta kami Los Angeles, pinuntahan namin yung best friend niya. Dun sa Baltimore, sa East Coast. Ang pinuntahan namin doon yung ninong ko, yung family ng ninong ko. Sa West Coast naman, yung best friend niya, which is si Alex. Shout out, Alex. Ayan. Mabilis lang kami doon, 3 days lang kami. Ano lang yun, yung January lang yun. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang yung mga vlogs natin, mga travel vlogs natin dyan sa LA. Hindi pa kasi nyo na-edit. Sobrang bilis nun, sobrang... Pero ang bilis saya, nun. no? Marami kami napuntahan. Ayun nga, thanks to Alex for driving us. And accommodation. And the accommodation and for everything and for your hospitality management. Kami ay nagpapasalamat sa iyo ng sobra. We At ayun miss nga you. ngayon ay pupunta kami sa beach at manunod kami ng sunset. Medyo marami nagbi-beach nga ngayon ah. Oo, pero may chair naman tayo. Sana. Ayun, dito. Parang may party, oh. Let's go. Grabe. Sobrang tagal din natin hindi nakapaganto ah. Oo nga, oh. Hindi tayo lumalabas. Kailangan na natin lumabas-labas, maglakad-lakad. Oo. Naalala ko, Hmm. parang sa car tayo nag-uusap. Tapos, sabi ko, uy, may US visa na ako. Sabi ko, ikaw, wala pa. Tapos, naalala mo yun? Na parang mag-apply ka na. Tapos, nag-apply ka na talaga agad nun, no? Tapos, ayun, may website yung US visa na, alam ko, DS-160 nga yung kailangan pang ipilapan, di ba? Oo, pipilapan. DS-160 form. Kailangan pilapan yun. Yung confirmation page nun, yun lang yung kailangan mo dalhin mismo sa US Embassy. Pero kailangan mo maging honest sa mga ilalagay mo doon. Kaya yung mga nagbabalak na magsabi ng false information about yourself, bago nila itanong sa inyo yun, alam na nila kung ano yung sagot. Dapat yung pinilap mo dun sa site nila, yun din yung isasagot mo dun sa interview. Magkano nga ba yung binayaran natin doon? Hindi, mataas na yung palitan. Parang Oo gasolina, taas. So, mga around 12,000? Oo, mga ganun na ngayon. Which,
parehas lang din kung mag-a-apply ka sa Pinas. Halos parehas Parehas lang. lang din ng film. Oh. Kailan tayo nag-apply? Siguro mga June, nakapag-apply ka na. Mga March pa lang. March pa lang nakapag-apply ka Pero na. yung una natin schedule, June. July. Oo. And then, nagkaroon ng hurricane dito ng July. In short, na-cancel yung flights. Oo. Yung schedule, na-cancel lahat. Papuntang Jamaica. And nung time na yun, sa pagkakaalam ko, parang dun mismo dadaan sa Jamaica yun, di ba? Yung bagyo, oo. Yung hurricane. So, talagang kinancel namin yun. Tapos pinarisigad namin ng katapusan ng July. Tapos bumalik kami August 1. 1.5 hour na biyahe. Pagdating sa Jamaica, Okay naman, di ba? Oo, okay naman. Wala nga lang tayong ganong napuntahan. Pero nagpunta tayo the next day sa ano, di ba? Bob Marley Museum. Ano ba nangyari nun? Parang may nangyari pa nun eh. May nangyari I-share mo mga lang, kabayan i-share mo. sa documents ko. Ako kasi pag nag-travel ako, sanay ako na may clear book ako. Then doon ko nilalagay lahat ng mga papers ko, requirements, ganyan, nandun lahat. Ang dala ko nun, ay kung itatanong nyo ang requirements dito sa Jamaica, unang-una na dyan is yung passport mo na valid 6 months beyond sa intended stay mo sa US. Printed copy ng confirmation ng DS-160. Wala akong dinalang plane ticket nun, di ba? Oo. Walang plane ticket. Meron ka bang ibang extrang dinala na support? Like yung Bank statement. Nagdala ako kasi sabi nila magdala daw. Yung employment mo, Pero yung contract bank mo. statement, dapat meron ka ring amount na Oo. kaya mong na nagpapatunay na kaya mong magstay doon sa US. Pero hindi ko yung nagamit sa interview. At least diba ready ka kasi may mga pagtanungan ako kinuha na sila ng bank statement. Yung employment contract mo, dala mo din. Ayun, employment contract or yung tinatawag nila dito na work permit. Yun, Basta, dala yun mo yung lang yun. mahalaga. Una, passport. DS-160 confirmation page. Pangatlo is yung visa application receipt. Kasama din yun. Parang dun sa counter. Oo. Parang hinahanap yun, di ba? Kasi oo. dalawang counter yun. Una, yung pagpasok mo ng US Embassy, may Kukunan ka ng Oo. biometrics. Hindi pa yun. Pero alam ko sa Pinas, hiwala yung schedule ng biometrics. Parang week ang Before? pagitan or days. Pero hindi sila same day. Sa Jamaica kasi isang araw lang. Picture. Ayan, Passport picture. size. Makikita nyo yun doon sa kung anong size ng photo yung kailangan yung i-print. Sa akin kasi nun parang 2x2. Tsaka white ang background. White Parang ang may background. mga ganong requirements. Oo, makikita nyo naman yun doon sa website. Proof of financial capability Oo. or bank statement nga Nagpapatunay. na nagpapatunay na kaya mo magstay doon. At panghuli, yung proof of ties mo sa Pinas. Sa Pinas yun, pero dito sa Jamaica, yun lang apat na yun. Yung proof of ties mo dito sa Cayman, yung employment mo. Ayun, kailangan, yun nga, kailangan ko din yung employment ko. And then sa Pinas naman ay proof of ties or kung may business ka, malaking chance na mga may business talaga. Oo. Lalo na yung mga may kakayan talaga na may ganitong source of income, malalaki. Malaking chance yan, hindi dahil mayaman sila, kundi ina-assure lang ng US na Hindi ka magsistay doon para sa employment. yon at hindi ka magiging homeless. Hindi ka Magiging palaboy. hindi ka maging illegal doon, immigrant. So, ayun na nga. Pagdating namin sa Jamaica, may isa pa akong requirement, babe, pala, yung Jamaican visa. Oo, kasi $50 din $50 bago ka ako umalis. makapunta sa Jamaica, kailangan mo rin ng Oo. visa. Dito yung kinuha sa Cayman. Jamaican Embassy. dito. Pagdating namin sa airport, picture. Excited, Excited, bagong diba? country. Bagong country. Dumating na. Nag-volunteer ka bang ikaw magpipicture? Hindi yun na nga. Sinundo na kami nung mag-accommodate sa amin, si Ate Joy. Kilala yun sa Jamaica, especially ng mga Pinoy. Kasi yung bahay niya, ginagawa niyang paupahan ng mga, nag-a-apply sa US visa. And then sinundo niya kami. Bumiyahe kami papunta doon, mga 30 minutes na biyahe. Wala sa Sa airport. Kingston, Jamaica yun. Oo. Wala sa airport, papunta doon sa bahay, 30 minutes na biyahe. Medyo malayo. Pagdating doon, papahinga muna kami. Binuksan ko yung bag ko. Sabi ko, nasa na yung mga Ayun, documents mo? nagtanong siya. Pagbukas ko ng bag ko, wala yung mga documents ko, mga kabayan. Nandun lahat. Tapos, ayun na nga, nag-backtrack ako, saan ko naiwan yun? Yung pala na nagpicturan tayo dun sa lobby ng airport na may nakasulat na Jamaica.
binaba ko dun sa isang desk doon na, ano, oh my God. Dali-dali ako lumapit kay Ate Joy. Tapos, ate, pwede niyo po ba kaming i-drive pabalik ng airport? Nalimutan ko. Oo. Binayaran na namin ng $25 Panggas si Ate Joy. Ate Joy Panggas. Pagdating ko doon, may gumaganon sa akin na guard. Tapos, pinalalapit niya ako. Babae na guard. Tapos, tinuro niya lang yung Folder mo. clear book ko. Tinuro niya ganun. Pagkita, Lahat nandun pa, kompleto. Picture pa more. Lahat nandun. Lahat na information about sa akin nandun. So, ang tip mo doon ay, Pati ata ingatan birth mabuti yung certificate ko. documents. Ayun. Yan naman ang ano niya. Yun Yung naman unang lesson mapupulot mo dun. niya dun na kabahan. Yun ang lesson. Grabe, napaka-special nitong vlog na to. Nandito pa tayo sa beach. Pwede naman sa bahay lang to. Hindi, yun na nga. At least Next nakuha day. mo. Next day pa kasi yung... Ang kasama namin sa pagkakalala ko, ang kasama natin kina Ate Joy is isang mag-asawa na may baby. Hindi ko na i-mention yung name nila. At isang Nani, na Nani. magbabakasyon din Oo. sana sa US. beba kami ng schedule. Yung mag-asawa, Mas maaga. 7 a.m. Oo. Yung nani, 9 a.m. At ako, 11 a.m. Ikaw yung pinakalas. Ako yung pinakalas. Paano Ayun, ba the mo- next day, hinatid na doon. Oo. Ayun. Paano yung patakaran doon? Ayun, bawal ang cellphone, mga kabayan. Dapat may kausap na kayo sa labas na after ng interview nyo, may susundo sa inyo. Ganon din sa Pinas. Bawal ang cellphone. Hindi po pwede ang phone. Dapat alam nyo kung saan kayo pupunta pagkalabas nyo. Kaya ang ginagawa ng mga nasa Pinas, babe, nagbubok sila ng hotel malapit doon sa embassy. Kinabukasan, pumunta ka na sa ano. O, diba, junk food? Huwag nyo po kami gagayahin. Cheers! Junk food ang aming kinakain. Ngayon lang kami nag-garni, huwag po kayo mag-alala. So, ayun na nga. May Starbucks na malapit doon. Doon ko muna siya pinatambay. Oo, hinatid mo ako sa Starbucks. And then, pumasok na ako sa loob. Nasa akin yung phone mo. Tapos ayun na, habang naglalakad ako, papasok. Nakakatakot, babe, doon. Bakit? Yung mga tao, hindi mo alam kung ano iniisip sa'yo. Ang dami nakatingin sa'yo. Nakatakot. Dali-dali ako. Sabi ko, Lord, ipasa mo na ako dito. Ayoko nang bumalik dito. Sabi ko gano'n. Kasi nakatakot talaga, babe. Pero maganda po dyan sa Jamaica. Marami po dyan tourist spot na pwede kayong puntahan. Masarap ang pagkain. At masarap din ang pagkain nila. Pagpasok ko sa loob, ayun na nga, yung scan. May yung scanner. Oo. Meron Bawal isa- din ang may ballpen. napalabas dahil may dala siyang cellphone. Hindi niya alam kung saan niya iiwanan. Pagpasok ko dun sa mismo US Embassy, ang daming tao, babe. Tapos ako lang yung Pinoy, iba't ibang lahi, iba't ibang kasuotan, pero karamihan sa kanila naka-formal attire. Ikaw? Ako, polo shirt lang ang suot ko nun, mga kabayan. White na polo shirt. Hanggat maaari, ang isuot nyo lang is plain What? white. Presentable ka. Presentable at the same time, Hindi over. makikita mo yun lahat. Makapakinggan mo yung interview, makapakinggan mo yung sinasabi ng nag-i-interview, so magkaka-idea ka kung ano yung isasagot mo at hindi mo isasagot. Kasi ang mga itsura nila, parang mga nalugi, babe. Mga nakaganon lang sila. Hindi pa sila na-interview nun. Hindi pa, yung mga nakapila, ang haba ng pila. Nakaganon lang sila. Ako, excited na excited ako. Nakangiti agad ako. Pagpasok ko ng US Embassy, syempre medyo nakakabahan ako. Pero i-maintain lang yung good attitude. Parang ganon. Kasi tinitingnan ka din nila doon. Ang sabi sa akin ni Ninong, pagpasok ko ng US Embassy, Tinitingnan ka na nila. inoobserbahan ka na nila. Oo. Kaya mula ulo hanggang aliponga, hanggang paa, bagay nakikita agad nila sa unang pagtapak mo pa lang doon sa US Embassy. Kaya ayun, maintain your positive aura. Yan. And then, ayun nga, sinubmit ko na yung ano ko. Akala ko yun yung interview, babe. Sabi sa akin, okay, you may go. Pagkasubmit ko, may mga inano siya. Tapos binalik niya sa akin yung form ko. Okay, you may go. Yun na yun. Please proceed to this line. Sabi nung guard. Oh, sorry. Pila ako. Nung nasa pila ako, yun nga, napapakinggan ko kung ano yung mga pinag-uusapan. Ilang ano ba yon? Ilang mga ilang queue? officers? Noong time ko, sa Jamaica, 3. Tatlo lang officers? Isang babae dun sa dulo, 2 dito. Pero madaming cubicle sila dyan, di ba? Sunod-sunod. Parang number 6, number 18, and 19. Yung 19, dun marami nare-reject. Oo. Tapos parang si
Superman pa, maskulado yung officer. Tapos kung magsalita, alam mo English talaga na American English, American kakabang ka accent. talaga. Oo. Oo. Sabi ko, ayoko dun. Ayaw mo Maraming doon? nare-reject dun. Ayaw mo doon? Hindi na nga. Dalawa yun. Pag white ang binigay sa'yo, ibig sabihin, white paper, Ano ka? granted Approved? yung visa mo. Oo. Pag green, ewan ko sa Pinas ha, alam ko ibang kulay sa Hindi, Pinas. tatlo yun, babe. May isa pa. May pink pa. Pink, pwede ka bumalik. Oo, Parang may- kulang lang yung Ah, oo. documents mo Ayun, na dala. tatlo pala. Tatlo pala. White approved, pag green, Denied. denied. Sorry. Pag pink, ano. May kulang lang. Ayun. Ang dami ko nakita ng mga nakadamit na mga presentable talaga, magagaling, ano. Amerikano, ganyan. Pero nag-i-stutter sila minsan. Oo. Kasi yung mga bata, yung mga high school na aplikante, Mm-mm. talagang automatic denied, babe. Hindi ko alam kung bakit. Pag high school ka, wala ka pang kakayahan na Oo. mag-shoulder ng sarili mo. Baka... Parang dine-deny agad nila. Kawawa naman. Kawawa talaga. Pero, bakit ko nasabi na wala wala yun sa sa pananamit. trabaho mo or sa pananamit mo? Oh. May isa doon na, para siyang homeless, babe. Napunit-punit yung mga damit niya, dami yung... Parang siyang luma yung damit gangster na Oo. Para siyang gangster. Pag tungtong niya dun sa harapan nung counter, ang galing niya sumagot, babe. Oh. Tapos talaga, sobrang positive no Confidence. energy. Oo. Mga isang tanong lang, approve agad. Wow. Ibig sabihin, hindi sila bumaba sa suot. Oo. Yun. Oh, yun ang yung gusto mong Oo. ano. Yung kasi hindi mo makokontrol kung saan ka pupunta. Kasi sasabihan ka nila, oh, go to 6. Go Ito to yung ganyan. ito yung guard. Doon ka, dito ka. Yun nga, yung sa 19, sabi ko, ayoko to. Ayoko dito mapunta. Tapos, nung malapit na ako sa pila, binibilang ko yung dine-deny nitong 19. Puro Ito na. Wala pa na-accept. Ito na yung dine-deny niya. Sabi ko, naku, kailangan ko paghandaan. Kung dito man ako mapunta, kailangan ko maging ready. Pero at least yun yung maganda pag open yung space. Parang magkaka-idea ka, no? Oo, ganun din sa Pinas. Ganun din Alam sa ko Pinas. Ganun din sa Pinas. Nung nandun ako sa dulo ng pila, tinawag ako, pinapunta ako, babe, sa 19. Ikaw yan. Oo, di ka ba daw? Sabi ko, naku, ito na ang dine-deny nito. Wala pa siya Paano na na-approve. ako? Oo. Pero, maganda pa rin yung Nakasan ko yung mo. loob ko. Umano agad ako, nag-step ako. Nag-smile ka talaga Oo. agad. Morning. Sabi ko, good morning, officer. Gumanon ako. Kaya, yun, isang tip po, isang advice ng mga kabayan, pag dating nyo sa harapan ng counter, humiti agad kayo, pakita nyo yung best smile nyo. Pero wag yung OA na para may bala kayong something. Parang, good morning, officer. How are you? Ayun, tanungin mo siya ng how are you. Oo. Unahan mo agad siya. Yung iba tinatanong nila eh. How are you? Mm. I'm good. How are you? Ayun, wala sa akin, how are you? I'm good. Gumanon. Tinanong niya agad ako, did you come to US before? Did you come to US Did before? you come to US before? Sabi ko, no, I've never Been to the US? been to the US. But hopefully, soon. Oh, sinabi mo yan? Oo, gumanon ako. May medyo Medyo- nagiging friendly ka sa Medyo na kanya. yung friendly. But hopefully, soon. Paano mo Tapos- naisip yun? Wala naisip mo Hindi lang? ko alam. Yan ang sinabi mo. Eh, kasi yung lahat natin pinapractice, di ba? Parang, ano yung reason mo ba't ka pupunta doon? Oo. Ang sagot ko, ang pinapractice ko nun, I just want to go to Disneyland. to Disneyland, to Orlando, to Miami. I just want to go there because since I was a kid, my dream is to experience Disneyland. Yun yung pinapractice Ready mo? na ako dun, babe. Pero Sagot hindi yun. tinanong sa'yo. Hindi tinanong yun. Tapos, may anak ka ba? Sabi niya, Do you have a kids? kid? No, I don't have yet. But maybe in the future. So, ano na naman ako? Bakit mo Pero ginagawa? wag niyong gagayanin yung mga van. Okay na yung hopefully soon, pero yung maybe in the Dinagdagan mo ba? future na parang Parang over ka naman doon. napa-over na yun. Pero syempre, with kindness naman siya. So wala So parang naman. napangiti na lang siya. Napangiti siya nung sinabi ko Maybe yun. in Nung the sinabi future. kong maybe in the future, ngumiti siya. Pero wag niyong gagayahin yun. Tapos, biometrics. Tak, tak. Then, first question. Ito na, seryoso na ang tanong. At mga kabayan nga pala, isa pa pong advice, i-maintain nyo lang yung eye contact nyo din sa officer. Huwag kayong ganyan. Kasi marami din ako napansin na habang ini-interview, gumaganyan sila, babe. Tapos parang may tinitingnan sila ganun. Deny. Oh, hindi sila komportable, parang Oo. gano'n. Mararamdaman kasi yun ng officer eh. Dapat kalmado ka Kinakabahan lang. Kalmado ka lang. Ayun, unang tanong sa akin, what do you do? Oh, ano naisip mo doon? Sabi ko, What do you what do you do?
Ano ibig Buti sabihin sana kung what do you do for a living, di ba? Or Alam ko what's agad your kung work? ano sasagot ko. Oo. What do you do? Sabi ko, Naisip in mo. the Philippines, I'm a civil engineer. And in the Cayman Islands, I work as a construction technologist. Sabi mo ganun. And ano, ayun, in-explain ko ano yung job ko doon. Ano yung exact mong sinabi? In-explain mo pa? Oh, sabi ko, and in the Cayman Islands, I work as a construction technologist. And there, I do some structural drawings. Most of the time, I'm in the site doing some inspections. Yung sinasabi ko. How long? For how long? For how long do you work there? Parang ganun. Nalimutan ko na yung exact na tanong niya. Pero, in short, gano'n ka nakatagal sa Cayman? Sabi ko, I work for them for almost 1 year and 3 months already. But here in the island, it's been already a year. A year. Ayun, yung Yung sinabi sabi ko. Tapos, pagkatapos nun, nag-type na siya. Tak. Sabi ko, ano kang ginagawa nito? Baka din, dinedeny na ako nito Hindi ko kasi nakita yung pagta-type, babe, sa iba. Yung type-type lang Pag siya. deny lang. Unfortunately, we cannot grant Grant your your visa, visa. ganyan. Yung sinasabi nila pag denied, ganda ng sunset, Oo nga eh. Yun na yung mga kabayan. Tak. Tapos may binigay sa akin puting papel. Sabi ko, uy, Pwede. puti. Sabi ko, nag-grant niya. Walang congratulations. Binigay na. Walang ganun. Sabi niya in Tagalog, babe. Sabi, hayaan ka muna namin gamitin ng passport mo para makabalik ka ng Cayman. Oo. Pero kailangan mo yung ipadala ulit dito para maipadala namin sa US. At pagkapadala namin sa US, babalik dito at saka namin ipapadala ulit sa Cayman. Yan yung process. Tapos pumunta agad akong banyo. Patingga ko kayo, Nagbanyo Lord. ka? Hindi mo nasabi sa akin yun. Nagbanyo ako after nun. Alam mo kung saan yung banyo doon? Hindi. Kita ko kasi ang daming umiiyak, babe. Oo. Dun sa tabi nung ang daming umiiyak. Sa tabi lang. Kaya ako pumasok ng banyo kasi ayokong ipakita na masaya ako. Kinalma Pumasok, muna yung sarili Kinalma mo. yung sarili ko kasi hindi mag-sink in sa akin agad. Ang bilis eh. Yung iba, ang daming tanong eh. Yung isa nga, capable siya, pero hindi niya isagot ng ayos. Litong-lito yung yung officer. Yun, iiwasan nyo rin yung mga kabayan na malito yung officer. Kaya sabi ko sa inyo, maging honest lang kayo. Tsaka as short as possible. Kung ano yung tinanong sa inyo, yun lang sagutin mo. Tsaka yun nga, eye contact, huwag kayong kung saan tumitingin. Yung suot, plain white lang, hanggat maaari. Ikaw, anong may i-advise mo sa kanila, babe? Ayun, be prepared lang. Huwag kang malilate. Kasi pag na-late ka, wala na. Oo, kasi ako, 1 hour ahead ako nagpunta eh. 10 ka ba Pumasok na ako agad eh. Nandun ka ka Oo, ng 10. kasi, di ba sinundo nga natin si ate, yung nani? Oo. 9 siya. Natapos siya mga around 10. 9:30. Oo. Ikaw na. Tayo naman yung pumalit. Oo. Wala pang 10, 11 yung schedule. Pumasok na ako agad. Sabi ko, gusto ko na ito matapos. Pero hindi ka naman tinanong kung 11 yung mo, di ba, schedule mo. Wala yun. Yun ang aking naging journey. Sana may natutunan kayong mga kabayan. Huwag kakalimutan sa airport yung documents. Yun. Isa sa pinaka natutunan ko dyan ay bukod sa maging honest ka, just be yourself. At the same time, huwag mo yung overpower yung sagot mo. Kung ano lang yung tinanong sa'yo, yun lang yun. Ayun, magdasal. Kaya wala akong vlog dyan eh. Kasi walang camera, bawal ang camera. Oo, bawal. Hindi Tapos talaga yun nga, pwede. parang nakakakonsensya din. Parang nakakaano din na nag-vlog pa ako, hindi rin naman ako nakapasa. Oo, Ganun yung nasa nakakatakot, isip ko di ba? Oo. Oo. Ako, meron pa akong i-add. May ano yun? Dapat alam mo yung kahit maliit na details tungkol sa'yo. Kasi ako, tinanong ako, kailan ako gumraduate ng college? May mga ganun pa pala. Oo, sabi ko, 2016. Oo, di ba? Paano nila nalaman yun? And nakalagay din sa DS-160. Oo, kaya nga, dapat alam Lahat nila ng kung ano. nilagay mo sa DS-160, dapat alam mo at totoo. So ayun, dito na tapusin tong vlog natin for today mga kabayan. I hope may natutunan po kayo sa ating vlog today. Yung mga mag-a-apply po dyan, galingan nyo. At magtiwala po kayo sa sarili nyo. Huwag po mawala ng pag-asa. At may awa si Lord. Huwag po kayo mag-alala. At Makukuha nyo lang yan. makukuha nyo rin po yan. Ayun, B1, B2 B1, B2 po yung kukunin nyo kung gusto nyo magbakasyon. Pero kung may plano po kayong mag-work,
Iba na naman Eh, yan. iba po yung kinukuha dyan. Alright? Sa mga hindi po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated po sa mga susunod na vlogs. Yun lang. Mag-ingat po kayo lagi mga bayan. See you again next vlog and God bless.